Sinadya kong gawin ito para magtagal dito mga paps. Ganyan siya maglaro. Ito yung ginawa kong pang trade. Kapareho to ng size ng cable. Welcome back to ADF channel mga kapaps. So sa video na ito ay share ko sa inyo itong ginawa kong clutching or clutch conversion sa semi-automatic na motor. So itong ginawa ko ay DIY lang to mga kapaps. So hindi ako gumastos ng malaki. Kaya kung gusto nyo ay pwede nyo rin gawin to kahit nasa bahay lang kayo. Kahit anong motor mga kapaps, basta semi-automatic ay pwede natin yan i-convert to manual clutch. Pwede rin yung Honda Wave 100 mga kapaps. I-convert natin to manual clutch. Okay, ito po ay Kawasaki Aura Nexus. Ang makina nito ay the same lang sa Fury. Ayan, the same lang po yan sa Fury. Shout out pala sa lahat ng mga ka-Fury natin dyan. So kung gusto niyo mag manual clutch mga paps tapos wala kayong budget, ito panoorin nyo lang tong video na to. Shout out din sa Bro Motor Shop sa Kaijokan, Valencia, Negros Oriental. Dito po yung kaniyang location mga paps at marami silang mga pyesa dito para sa mga motor. Okay, so shout out din kay Mr. Emil. Thank you so much paps sa inyong support. So nakita niyo mga paps, hindi ako bumili ng bagong crankcase na pang manual clutch type. Actually mayroon po yan sa online pero hindi ako bumili dahil wala pa akong budget. So ngayon ay biyakin ko na to mga paps para makita niyo sa ilalim at i-explain ko sa inyo kung paano ko to ginawa. So ito po yung bracket na ginawa ko mga paps. Ayan. Steel plate po ito at tinating ko siya gamit ang grinder. At binutasan ko siya gamit ang barina. Tapos nilagari ko itong kanyang gilid. Ayan. Para pumasok yung cable. Pasensya na sa langaw mga paps. Hindi talaga maiwasan. So ito po siya mga paps. Ayan, kabit na natin. Ayan, saktong-sakto siya. Ayan. So maglalaro po siya mga paps. Ayan. So itong kaniyang parang pin mga paps ay dito yan sa likod. Ayan. So ganyan ang plastada niya sa likod. Tapos ginamitan ko siya ng grinder para mabunot ko siya. Tapos binalikad ko siya dito sa harap. And then winildingan ko siya dito para hindi matanggal yung bracket. Ayan, pati dito sa likod mga paps. Winildingan ko rin para hindi matanggal itong pin. Ayan. So maglalaro po siya mga paps. Sinadya kong gawin ito para magtagal itong ginawa ko. So pag ganyan po siya mga paps, ganyan siya maglaro. So ito po yung kanyang clutch cable. Ito po yung clutch cable ng CT100 na badja. So ito po siya. Itong clutch lever kong nilagay ay kailangan ko itong palitan ng may lagayan ng side mirror kasi ito wala. Yan, wala. So importante yung side mirror mga paps. So ito po yung universal na clutch lever. So proceed tayo dito mga paps. Ito ay binutasan ko tong crankcase niya gamit ang barina. At ito po yung ginawa kong pang thread. Kapareho to ng size ng cable. Magkapareho din ang kanilang thread. Yan. So ito ay tinabasan ko lang siya ng grinder dito sa gilid at linitan ko ng konti yung dulo. Yan, parang threader na rin. Ayan, DIY talaga mga paps. Pinasok ko lang siya dito sa butas at dahan-dahan ng pag-iikot gamit ang tools niya. Ito ay sample lang naman to kaya kinamay ko lang. So ayan siya mga paps.
So ang pagbutas natin dito ay dapat medyo malapit-lapit siya sa may takip ng lagayan ng oil dito. Huwag doon kasi tatama yan dito sa clutch housing. So magkamali kayo. Sigurado magka-problema kayo kung doon nyo butasan. So ingat lang mga paps. Mas maganda sukatin nyo na lang para hindi matamaan yung clutch housing. Okay. So ito po yung kaniyang primary clutch mga paps. Ito yung kaniyang clutch shoe. Tatanggalin ko to mga paps para mabawas-bawasan ang bigat. Yan. Tanggalin ko yan. At ito yung kaniyang clutch bill. Ito ang pinaka-reason kung bakit nakapag-desisyon ako na i-manual clutch na lang. Dahil malalim na po yung kaniyang tama sa clutch shoe. Pangalawang beses ko nang pinalitan tong kaniyang clutch shoe pero slide pa rin dahil dito. So itong kaniyang one way bearing ay tanggalin ko to mga paps para i-explain ko sa inyo itong naranasan ko na medyo palpak yung ginawa ko dati na binaliktad ko yung ngipin para mag-stack up siya doon sa clutch bill. Pero hindi siya nagtagal mga paps. Mga 3 buwan ko lang tong ginagamit since na convert ko to ng manual at nag-slide pa rin siya. So itong nakita niyo mga paps, itong kaniyang ngipin ay nakaseparate na to. Ayan, nakaseparate na yan para mag-stack up siya doon sa kaniyang clutch bell. Pero yun nga, hindi siya nagtagal. Ayan, kaya napag-isipan ko na dito na lang ako sa clutch bell gumawa ng paraan para hindi mag-slide. Okay, so ito panoorin yung mga paps itong gawin ko. So ayun mga paps, tinanggal ko yung kaniyang clutch yo. Yan, ito po siya mga paps. Tinanggal ko siya kasi wala na tong gamit. So itong lagayan niya ay ibalik ko dito. Ayan. So ganyan ang plastada niya mga paps. So ibalik ko siya dito para ikabit ko yung kaniyang nut. Ayan. Sagad natin. So ito na yung kaniyang nut. So ito po yung kaniyang takip sa clutch shoe. Ayan. Ibalik ko siya dito. Ayan. Tapos isalpak ko ng maayos. Kasi i-welding ko to pagkatapos nitong isalpak. Takingan ko lang yung gilid-gilid niya para makapit siya ng maayos dito sa clutch bill. So ayun na mga paps, nakabit ko na yung modified ko na clutch bill. Tinakingan ko lang siya sa gilid-gilid para makapit siya. So ito sigurado na ako dito mga paps. Pero medyo pangit siyang tingnan pero okay lang kasi nandyan lang naman siya sa ilalim. Okay, so hindi na to madulas. Puwersa na to mga paps. So ayun na mga paps, nabalik ko na lahat. So ngayon ay subukan natin. Tingnan nyo.